Narinig lang natin nung isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kali nga, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Ang mahirap naman ng ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido. Ayun nagparinig po si Pangulong Bongbong Marcos doon kay Digong. 'Di ba? Pasimpleng banat ni Pangulong Bongbong Marcos ito kay Digong. Kasi bakit po? Alam nyo naman si Digong anong sabi niya? Para makapasok daw sila, papatay na lang daw ng 15 senador. Tama ba yun? Kahit sabihin pa po nating joke yun, mali yun. And then yun na, no? Sinagot po or pasimpleng banat ni Pangulong Bongbong Marcos. Bumanat ng pasimple ang ating Pangulo dito sa grupo ni Digong. Sigurado na naman yan, yung mga kampo ni Digong, manggigigil na naman. Bakit ba kasi? Kayo lang ba yung pwedeng magsalita? May bibig din naman ang Pangulo At least, ang Pangulong Bongbong Marcos hindi po marunong magbanta, hindi marunong magsabi ng papatayin ko kayo, ganito, ganyan. Wala. Diba? Hindi po ganun. Kasi yung Pangulong Bongbong Marcos ay matinong tao po ito. Professional magtrabaho. Di katulad ni Digong, puro kadugyutan yung alam. Diba? So ito po ngayon ang bibigyan natin ng kaunting reaksyon mga pre. Itong mga banat ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa grupo nitong Digonggong. Okay? Syempre mga pre, bago po tayo magsimula ngayon, meron po tayong Facebook page. Yan. Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong Team Birador. At sa hindi pa nakafollow sa ating sa TikTok, kaya na may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Pasilip ko lang po sa inyo Wait lang, papasilip ko lang. Nasa Davao del Norte po ngayon ang bagong Pilipinas na pinangungunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos. So, eto mga pre, no? Davao del Norte po ito. So, Mindanao. Lugar ni Digong. Sabi nila, pag sa Mindanao daw po, solid Duterte daw dyan. Tingnan mo naman yung mga tao tuwan-tuwa. Panoorin nyo po ito. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Stay. Merong nagsasabi na, kaya lang naman maraming tao dyan kasi nag-aabang ng ayuda. Wala pong ayuda dyan. Alam ng mga tao na wala namang ayuda talaga. Nandyan po sila dahil natutuwa sila dahil binisita sila ng bagong Pilipinas. Lalo na si Andrew nandyan din. Diba? Ang tanong, bakit hindi sumama si Andrew kay Sara, kaysa mga Duterte? Kasi alam ni Andrew no, na mali naman talaga yung mga pinagagawa ng mga Duterte. Diba? Ito pa, dito tayo sa Ayan daming tao, diba? Maraming salamat po, Andrew E. Ang daming tao, diba? Tuloy natin to, tuloy. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa. So ayun po yung intro ni Pangulong Bongbong Marcos, and then proceed po tayo dito sa kanyang pasimpleng banat, di ba? Panoorin po natin ito. Valentine's Day, wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Yes. Kaso sa panahon ni Digong, iba yung pinaparamdam Patayan araw-araw. Paano uunlad yung bansa kung pinaparamdam patayan araw-araw? Pati mga minor pinapatay.
Malaki po yung pagkakaiba, di ba? Alam niyo po, nakakagulat ko minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon, at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas, na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdansasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa, dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang Oh, ito na, babanat na si Pangulo dito. partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, dahil wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay, ang mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, isa-isang solusyon sa lahat ng problema. Sabi ni PBBM, feeling nila, hindi sila mananalo dito sa bagong Pilipinas. Kaya papatay na lang po sila ng 15 senador para makapasok sila. Diba? Hindi napansin pala yun ng ating Pangulo. Halain mo, ang mga Duterte dito, mapipiko na naman. Manggigigil na naman yung mga vlogger-vloggera nilang mga bayaran. Diba? Mabubuisit na naman. Ay kailangan nilang gawin eh. Kaya para sa ganun. Diba? Tuloy natin. Maganda yung banat ng ating Pangulo dito. Pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga, ay nasa kabilang partido, at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito, dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban, dahil tingnan yung muna, kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Wala talagang panama yung grupo ni Digong. Si Marcoleta, ano bang niyan? Manlilin lang yan eh. Overprice yung mga bilihin. Si Bato, anong ginagawa ni Bato dyan? Yung you are guilty. Yun lang naman yung ginagawa niya eh. Yung manakot, takutin yung mga resource person. Yun lang naman ginagawa niya at kampihan yung mga kampo niyang DDS. Diba? Si Panot, si Vic Rodriguez. Ano bang nagawa niyan? Puro lang paninira sa gobyerno yung alam. Diba? Wala pa pong mga napatunayan yung mga kagrupo ni Digong. Kumpara dito sumama kay Pangulong Bongbong Marcos, mabibigat po yung pangalan ng mga yan at may mga napatunayan. At higit sa lahat, hindi po yan mamamatay tao. Diba? Si Erwin Tulfo lang naman siguro yung nagmumura dyan. Pero deserve nyo rin pag namumura kayo. Diba? Hindi naman nagmumura yan ng walang dahilan. React nga si Erwin Tulfo dyan eh, yung may umuuga na tulay. Siya yung nag-ano nun eh. Siya yung nag-topic nun eh. Diba? Paggawa ni Digong na tulay, 600 million tapos umuuga. Ano klaseng tulay yan? Diba? Tuloy. Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Villa, Senator Soto, Senator Tolentino. Makita nyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila
pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kani-kanino kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Alam na po nila kung sinong kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas maganda. Oh. Tama naman kasi sila kasi may mga ano na yan, may mga experience na yan, 'di ba? Oh, meron na po silang mga experience na yung iba senador na, yung iba diyan na mga congressman katulad ni Erwin Tulfo, 'di ba? At least kahit papaano nagsimula po sila sa maliit hanggang kumbaga maging senador, 'di ba? May experience. Yung mga katropa ni Digong, ano bang experience niyan? Yung magmura, 'di ba? Okay lang po na magmumura ka, walang problema. Pero ilagay nyo sa lugar. Ganun. Oo. Magandang serbisyo. At bukod pa ron, at hindi po naman, at hindi lang naman sa Senado, marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso, House of Representatives. Naging congressman po, Congressman Abalos. Naging congressman po, Congressman Binay. Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya makikita mo po ninyo, hasang-hasa na itong ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. At hindi naman, at iba pa naman, at iba sa kanila, hindi lamang sa lehislatura, kung hindi rin sa cabinet positions. Dahil po, si Secretary Abalos, noong pumasok po kami, siya ay DILG Secretary. At si Erwin Tulfo naman, siya ay hinuwakan niya ng napakagandang performance sa DSWD. Si Senator Lacson naman, siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nabiktima sa Yolanda. At si Tol Tolentino ng MMDA, ang una, siya po ay MMDA na chairman. At masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Tacloban at nag-aantay kami ng tulong, nag-aantay kami ng dadalhin ng mga gamit, ng mapagkain para sa mga nabiktima, ang una pong dumating sa Tacloban na may dalang heavy equipment para ayusin, para i-clear yung mga kalsada, para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun, meron din po tayo mga gobernador na nasa local government. Ay alam niyo po, yung aking kapatid, naging governor po, Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte. Oo. Mata mo, pinopromote pa ni PBBM si Amy Marcos. Si Amy Marcos lang kasi yung dikit ng dikit doon sa mga Duterte eh. 'Di ba? Kaya tuloy, ang daming mga Pilipinong naguguluhan, no, na ayaw sa kanya. Kung namili na lang siya ng isang tao, 'di ba? Ang pangit kasi kakampi doon sa mga Duterte pero didikit naman sa Pangulo. Nung kumampi sa mga Duterte, ang inaatake Pangulo. 'Di ba? Oh, pero hindi ko alam kung ano yung nilalaman ng isipan ni Amy Marcos, kung ano yung plano niya, bakit ganun. Siguro may plano, pero ang pangit naman ng plano. 'Di ba? Naguguluhan yung mga Pilipino eh. Kaya minsan tuloy may mga nagsasabi na no to Amy ako kasi dikit yan sa mga Duterte. Tapos ngayon, nandito na naman kay PBBM. Pero dapat po may paninindigan tayo. Ganun lang po. Governor Lapid naman ng Pampanga, Governor Bong Revilla ng Cavite, puro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang progreso. Kasama din ang mga mayor, city mayor po. Kasama rin dito mga city mayor po. Unang-una, si Benhur Abalos po, matagal na mayor po ng Mandaluyong yan. Marami pong nakuha siyang premyo. Noong kinaiimbitan nga namin, nung nasa local government din ako, sabi namin, lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong, paano ka naman kami? Pero ganun siya kagaling. At si Abby Binay naman, Mayor Abby Binay, siya naman ang humahawak ng Makati. Hindi po simple yun, dahil ang Makati ang pinakabayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Kaya, tama naman, Makati talaga ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kaya nga lang, dapat iwasan yung ang kapatid kasi ni Binay, yung nasa Senado ngayon, mahilig makipag-away sa loob ng Senado. Katulad na lang ng mga nakaraang taon, nagkasagutan sila ni doon, ni Cayetano at Binay. Hindi po magandang tingnan, no, na nag-aaway-away sila dyan sa loob. Dapat kasi may pagkakaisa. Tama?
At nakita natin, sa kanyang trabaho, pinasikat niya ng pinasikat ng gusto. At ang serbisyo sa Makati ay napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, halos lahat para sa mga matatanda, para sa lahat ng may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mo kung gaano kaganda ang patakbo. Ang cake, baka sabihin naman ng mga DD, so cake lang ibibigay. Ang cheap naman. Yun po yung hindi lang naman sa yan Hindi lang naman sa cake na kaya mong bilhin. Okay? Hindi yun. Ibig sabihin, yung effort. Tapos, ka pa? Kumbaga, inaksayahan ka ng oras ng gobyerno. 'Di ba? Natuwa sila dahil akalain mo, umabot ka ng 100 years. Hindi, ang pagkakaalam ko, hindi lang naman cake yung bibigay dyan meron pa yan. 'Di ba? Ating mga kandidato rito. At kasi inuunahan ko na po kasi yung mga atake ng DDS lalaitin kung ano yung binigay mo. Kaya inuunahan ko na po. Kung makakalimutan ang boses ng kababaihan. Dahil apat po sa kandidato natin ay babae na hindi lang na dahil lang babae sila ay maaasahan. Hindi po. Kilala ko po sila lahat. Lahat po sila ay napakatapang. Sila po ay masira. Maliwanag po ito na hindi po lahat ng taga Mindanao ay Maka Duterte. Okay? Ito po ay isang patunay. Okay? Pinakita ko po sa inyo kanina kung gaano kadami yung tao. Dito pa lang dito, nakikita nyo yan, mga tao na yan 'Di ba? Nakikita nyo to. Tingnan natin dito. Yan, nakikita nyo yan. Saan na ba yun? Ito. Hindi. Saan na ba yun? Yan, nakikita nyo yan. Daming tao, 'di ba? Isa po yan ang patunay na marami pong nagmamahal sa mga Marcos. 'Di ba? Marami po diyan sa Mindanao. Pero sa mga Duterte, tingnan nyo, pag may rally sila, si Digong, pag nangangampanya sila, nandun lang po sila sa isang sulok, sa isang kwarto. Siguro pag palagay natin na sa kulang-kulang 200 sila doon. Kasi pag lalabas po sila, doon sila magsasalita sa stage, wala pong tao. Nakakahiya yun. 'Di ba? Walang tao, nilalangaw po yung mga Duterte. Tapos meron pang isang video na, isang picture. Yung isang, ni PBBM, video, kinumpara sa video ni Digong. Kasi ang nanood lang daw sa video ng Pangulo ay 50,000 lang daw, mahigit, okay? Tapos ang Digong daw, video ng mga Duterte ay 1.5 million. 'Di ba? So, alam nyo kasi ang mga DDS, ganito kasi yan. Maghahanap sila ngayon ng mababang views na vlogger sa Facebook. At yun yung kukunin nila at i-apply nila doon sa mga picture na gusto nilang pasikatin, i-content. Tapos, alam nyo naman ang mga DDS, mahilig manlin lang yan. Kaya karamihan ng mga views nila sa kanilang mga Facebook page ay boosting. Alam nyo po ba yung boosting? Magbabayad ka para dumami yung views sa iyong Facebook. 'Di ba? Pwede rin sa YouTube. Ganun yun. Magbabayad ka. Boosting. Anong tawag doon? Panlilin lang. Anong tawag doon? Sino yung mga nanood doon? Di ba mga robot? Mga AI lang? 'Di ba? Boosting po. Try nyo mag-boosting. Gagastos po kayo para lang may views. Para may ipagyabang lang kayo. Yun po yun. 'Di ba? Ganun din sa YouTube. Kung gusto mong magpa-monetize, baguhan ka pa, magpa-boosting ka. Tataas yung watch hours mo. Subscriber mo, pwede mo rin pataasan 1,000. Pag nakumpleto mo yan, nagbayad ka, nagpa-boosting ka, nagpadami ka ng subscriber, babayaran mo lang, mamumonetize ka na. Ganun po kadali. Kaya yung ginagawa ng mga DDS, panlilin lang yan. Paniwala naman agad yung mga bobong DDS. Diba? Wag po tayo magpapalin lang. Wag uto-uto. Ugaliin po ninyong mag-research. Okay? So, yan lang po yung ating reaction ngayon. Siyempre, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito mga pre. Asan na ba yung ating Facebook page?
Yan, Ballpoint Man 2.0. And syempre, may Timberador din po tayong Facebook page. And syempre, sa TikTok po natin, Ballpoint Man 2.0. So, yun lang muna yung ating video mga pre, no? At bukas, kita-kits po tayo sa susunod nating video. Panibago nating video. So, paalam muna po, pansamantala.